Kasama rin natin ngayon si Dr. Walid Fares, eksperto sa patakarang panlabas at may akda ng Iran, an imperialist republic and US policy. Dr. Fares, salamat sa pagsama sa amin sa I-24 News ngayon. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sige, tinatalakay natin ngayon ang kasalukuyang sitwasyon ng pansamantalang tigil putukan. Ang tanong ay, sinusubukan bang iugnay ng Iran-Hezbollah ang tigil putukan sa mga nangyayari sa Hilagang Prente? Ano ang kahulugan ng tigil putukan na ito para sa network ng mga proxy ng Iran gaya ng Hezbollah? Nagsulat ako tungkol dito sa Independent 2 araw nang nakalipas at nananatili ang malaking tanong. Ang Hezbollah ang pinakamalaki at pinaka-estratehikong sanggay para sa rehimeng Islamiko na nasa Lebanon at nasa baybayin ng silangang Mediterranean. Lahat yon ay mahalaga, ngunit ang Hezbollah ay nasa hilagang hangganan ng Israel na may estratehikong kakayahan kahit marami silang nawalang misail. Kaya pa rin nilang labanan ang mga Israeli sa mga sibilyang sentro ng populasyon. Pero sa loob ng Lebanon, may isang kalagayan na nagbabago pero hindi pa sapat. At ang ekwasyong iyon ay ang mga Israeli ay naglalagay ng matinding presyon sa demograpikong base ng Hezbollah sa Timog. Nakita natin ang mga paglipat, lalo na ang panloob na paglipat at may presyon din sa katimugang suburb tulad ngayon, ilang oras lang ang nakalipas. Pero talaga hindi nagbago ang posisyon ng pamahalaang Lebanese sa loob ng Lebanon. Kahit may iba't ibang pahayag, hindi pa rin nila inutos na gamitin ang hukbong sandatahan ng Lebanon para tanggalan ng armas ang Hezbollah o kahit man lang pigilan ito sa loob ng bansa. Iyan ang malaking pagbabago. Nagbabanta na ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz. Nababaliin na ang pansamantalang tigil putukan kung hindi isasama ang Lebanon-Hezbollah. Bakit gustong isali ng Iran ang Hezbollah sa tigil putukan? Ano ang ibig sabihin nito sa kahalagahan ng Hezbollah sa estratehiya ng Iran na yon? Tama ka, ibig ko sabihin ang Hezbollah ay parang anak, lalaki man o babae, depende sa pananaw mo ng rehimen. Ang pamunuan ng Hezbollah ay kabahagi na. Ang mga Secretary General ng Hezbollah ay matagal ng bahagi ng mataas na pamunuan ng Islamikong rehimen sa Iran. Mas mataas ito kaysa sa mga Houthi, kaya hindi ito tulad nila. Ang Hezbollah ay may kakayahan sa pamumuno at kontrol. May pisikan silang hangganan sa Israel na malaking alas para sa rehimen sa Iran. Pero pangalawa at higit pa ron, meron silang pandaigdigang network ng terorismo sa buong mundo na kinokontrol ng Hezbollah at pagkatapos ay estratehikong kinokontrol mula sa Tehran ng IRGC. Kaya ang mawalan ng Hezbollah ay hindi maliit na bagay para na itong mawalan ng kalahati ng rehimen sa Iran pagdating sa kakayahan sa terorismo. Kaya yon ang dahilan kung bakit nila inilagay yon at ikinagulat ito ng maraming tao na hindi nakakaintindi pero kaya ginawang hiwalay na kondisyon ng kanilang rehimen ang Hezbollah. Hindi nila ito inugnay sa iba pang bahagi ng rehiyon maliban sa Hezbollah. At ang iniisip nilang posible ay sa Lebanon ang Israel ang pangunahing aktor sa mismong labanan doon. Ito ay paraan ng pagpuwersa ng rehimen sa administrasyon ni Trump para mapilitang pigilan ng gobyerno ni Netanyahu o ng Israel ang kanilang ginagawa sa lugar. Sila lang ang pwedeng magbago nito. Sa ngayon, hindi pa ito nababago. Wala pang desisyon ang gobyerno ng Israel at malamang hindi rin sila gagawa ng ganoon. At iyan ang gustong ipabago ng rehimen sa Iran sa US sa sitwasyon sa Lebanon. Dr. Fares, pakiusap. Manatili ka habang kukunin ko ang update mula sa Senior Middle East Correspondent Ariel Ostron. Ariel, habang pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa Lebanon, may ilang update tayo tungkol dyan. Ano ang maaari mong ibahagi? Oo. Kaya pinag-uusapan natin ang ilang airstrike na tumarget sa Beirut, particular sa mga timog na suburb. Kinumpirma ng IDF na kamakailan, tinarget nila ang isang commander ng Hezbollah sa Beirut. Pero hindi sinabi kung sino o kung napatay nila. Pero ang antas ng pinsala sa mga lugar na tinamaan ng mga strike ay talagang malaki. Umasa kami na makakakuha pa ng kumpirmasyon at detalye kung sino ang target at kung naging matagumpay ang tangkang panpatay. Salamat sa update, Ariel. Dr. Fares, balik tayo sa iyo. Nakikita nating tumataas ang aktibidad militar mula sa Israel. May takot bang baka maisama ang Hezbollah sa mas permanenteng tigil putukan kasama ang Iran dahil sa mga pag-uusap na magsisimula sa Pakistan sa Biyernes? Iyon ba ang dahilan kaya pinalalakas ng IDF ang aktibidad militar nila ngayon kahit may tigil putukan kasama ang Iran? Hindi ko alam ang desisyon ng IDF o gobyerno.
Sa tingin ko, mas alam mo yan kaysa sa akin. Sa lohika, nais ng gobyerno ng Israel na makuha ang pinakamaraming kaya bago maisama ang Lebanon sa anumang formal na tigil putukan. Ang desisyon ay nasa Washington. Ibig sabihin, maaari utusan ni Pangulong Trump ang kanyang kaalyado na tumigil muna hanggang matapos ang kasunduan sa Islamikong rehimen sa Iran. Pero alam ng mga Israeli na ibang-ibang sitwasyon dito. Sa Iran, walang mga tropang Amerikano sa lupa. Sa Lebanon, may mga puwersang Israeli na sumusulong at malapit lang ang Hezbollah. Kaya malamang iniisip ng Israel na alisin o patayin ang isang mataas na pinuno. Maaring ang Secretary General, gaya ng ginawa na nila noon bago sila sumang-ayon sa tigil putukan, kung hihilingin ng US kapag nangyari yon. Tiyak, ito ay mga balitang kailangan nating patuloy na subaybayan tungkol dyan. Sa nakaraang 1.5 buwan, kahit may tigil putukan ngayon sa Iran, malaki ang nabawas sa kakayahan nito dahil sa Israel at Estados Unidos. Paano nakaapekto ito sa kakayahan ng Iran na suportahan at pundohan ang Hezbollah at iba pang proxy nito? Hindi, napakalaki ng epekto. Ibig kong sabihin, maraming tao sa DC ngayon ang nag-uusap, ang ilan ay masaya, ang ilan ay hindi masaya, tungkol sa tigil putukan ngayon. Bakit ngayon at hindi sa mas huli, kung kailan mas mababawasan pa natin ang estratehikong lakas ng bansa? Nasa kamay ng Pangulo at National Security Team ang usaping yan, at maaari pa itong talakayin. Obetibong tingnan, ginawa ng US at Israel ang lahat para limitahan, pahinain at talunin ang rehimeng Islamiko. Wala na silang Navy, Air Force at kalahati ng ICBMs. At pasensya na kung hindi ito detalyado. Pero kapalit nito, ang rehimeng Islamiko sa Iran ay hindi na kayang magsagawa ng isang malawakang opensiba. Pwede pa silang magpakawala ng misil, pero wala na silang kakayahan. At ang pangalawang punto na pinakamahalaga para sa akin, kahit mula sa aking pananaw, meron silang isang kaaway na napakamabangis at yon ay ang mga mamamayang Iranian. Pinatay at inapi na sila, umabot pa sa 50,000, pero hindi pa rin tatanggap ng kasunduan ang mga mamamayang Iranian anuman iyon. Sinabi na rin nila sa atin, pati ang Iranian diaspora sa Estados Unidos. Dr. Walid Fares, ikinarigala ka naming makasama ngayon sa I-24 News. Lagi kang may interesanteng pananaw. Salamat. Salamat po, ma'am.